Ako si Arnel Arcayan, ah, dating political instructor sa New People's Army na kumikilos sa Bukidnon, Lanao del Sur, Lanao del Norte, saka West Misor. Gusto ko lang, nandito ako ngayon sa First Special Forces. Dahil dito ako sumurinder sa kanila at sa ngayon siyempre masaya naman nakasama sila. So, ngayon, gusto ko ibahagi yung aking talambuhay o kwento ng aking kung bakit ako nandito sa ngayon. Simulan ko nung nung taong 2024. Nung August 6, pumunta kami sa area ng Cagayan de Oro sana para magkanda kami ng JITO na tinatawag namin o combat intel para makagawa ng bira sa hanay ng army. Yung target namin doon, total hindi naman army, pero yung target namin doon is Philippine National Police, na ang kwento ng masa, sabi ng masa na palaging dumadaan doon, tapos taglilima lang sila. Kaya yun yung pinuntahan namin doon para kailangan namin yun sa ngayon sa kalahatan ng nung time na yan, kailangan namin na makagawa ng taktikal na opensiba sa hanay ng kalaban para maipakita sa masa na may lakas pa yung New People's Army. At saka para mabawi din yung moral ng masa, moral ng New People's Army, ng mga kasamahan, at saka ng mga alyansa na unti-unting mga nanawawala, yung nagbibigay ng buwis nung time na yan. Kaya yun yung isang dahilan kung bakit kami pumunta doon. So, Sky, parang, pero ito yung sinasabi mo malas mo na taon. Yun. Oh, sige nga. Pero mamaya babalikan namin yung mga ilang taon niya sa NPA. Pero bakit nangyari itong 2024, tinuring mo na hindi magandang taon para sa'yo? Bakit? Paano nagsimula yung gano'n na? Yung sa akin talaga kasi, dito na lang yung last part, yung unahin ko. May dalawang bahagi man yung sinabi kong malas 2024, pero May 6 na tamaan ako, kunti lang, tapos August, tamaan naman na ulit. Pero ito yung grabe talaga, yung dito. Hindi, yung unang tama, ano nangyari sa'yo? Nung una akong natamaan talaga, nung 2024, May 6, birthday ng mama ko yun birthday ng mama ko, yung araw talaga na yun. Nag-withdraw kami. Galing kami sa isang komunidad, nag-resupply kami. Tapos tinawagan kami ng kasama namin na nag-separate kasi kami, isang platon kami, tapos naghati kami sa dalawang squad. Ako yung nakasama sa isang squad. Tapos kailangan namin na pumunta na dito sa banda dito ng Kapay. Na Lanao del Sur. Lanao del Sige, Sur. ikukwento mo rin sa akin kasi bakit nandun kayo? Kasi nung nandito ako, wala pang NPA sa Lanao del Sur eh. Ikukwento mo rin bakit may NPA na sa Lanao del Sur. O sige, tuloy lang. Nung time talaga, yung Lanao del Sur talaga, nagsimula man siya nung 2013 pa. Wala pa ako rito niyan. Pero 2013, nagsimula na may isang platon na pinagaling doon dito sa Bukidnon, na pinadala doon pinadala sa Lanao del Sur para mag-organize siya. Ihanda niya yun para sa pagbuo din ng SRC. Pero medyo mahirap-hirap na mundo yung papasukin nyo doon, di ba? Kasi hindi naman noon kasi parang ba't nyo gagawin yun? Alam nyo medyo may MI doon. Paano yung strategy nyo? Hindi rin lahat. Hindi maraming Muslim ang nag-NPA, di ba? Anong kwan nyo doon? Bakit? Yung doon, ang naman, kasi naman yung kasama, may kasunduan naman kasi yung nasa natataas ng Partido Komunista ng Pilipinas at saka yung
imailip sa bahay lang. May kasunduan sila na walang labanan na mangyayari sa dalawang kampo na yan. Kasi may kasunduan doon yung Valentine Agreement na sinasabi na kung papasok ang NPA doon, pwede silang pumasok sa area basta makipag-coordinate lang, pero bawal mag-organize. Yun talaga yung nasa sa kasunduan. Kaya kampante yung New People's Army na papasok doon dahil nga doon sa kasunduan na yun. Parang kanyo lang, takbuhan nyo lang. Ano bang tawag nyo doon? Siya, kasama siya sa expansion. Gagawin siyang expansion. Kasi kasi, nakita kasi ng national dyan, na halos na buong bansa is pulang-pula na talaga yung mga area, mga probinsya, halos lahat ng probinsya na nakilusan na, may NPA na. Yung area lang ng mga Muslim lang yung naiwan, natira. At saka sa paniniwala kasi niya, hindi man magtatagumpay yung revolusyon, yung pakikibaka, kung ang Christian lang ang yung ino-organize. Malaki din naman kasi yung maitulong ng mga Muslim kung ma-organisa sila. Pero by that time, political officer ka nga talaga, no? Ng platon. Nung time na yan, nung pumasok na yun, 2013 nagsimula yan. Hindi pa nga ako sumampad dyan Totally. Nung 2013 na yan. May nauna pa sa akin na nagkilos dyan. Okay. Pero nung 2024, kasi doon nangyari, ka na? Platon... political instructor ng mga time yan. Sige. Ano ba ang trabaho ng political officer, political instructor? Kunyari yun, anong ginagawa mo sa mga araw-araw, sa mga ganun, mga panahon? Gawain ko sa, talaga sa araw-araw. Siyempre, katimbang ako ng politikalan namin, platon leader namin Yung siyempre, ako yung magsisiguro din dun sa mga moral nila. Yung anong moral nila, yung kakayahan pa nila na lumaban, yung mga problema nila, kami yung mag-aayos sa kanila. Kami yung tutulong sa kanila na kung darating yung mga time na mawala na silang gana sa revolusyon, gusto na nilang umuwi, kami yung gagawa ng paraan dyan para ma-agitate muli sila. Manumbalik yung sigla nila para magpatuloy sa revolusyon. Yung ang tawag ito, yung mga nila sa hanay, yung hindi pagkakaunawaan ng opisyal at saka sa mga mga kasamahan namin na mas mababa. Sa aayusin namin yun, at saka sa mga kasamahan din ng mga hindi nila pagkakaunawaan, aayusin namin yun para hindi magiging sanhi ng pagkawatak-watak. So ibig sabihin sa gawain ng So ibig sabihin bilang political instructor, talagang masigla ka dapat sa revolusyon. Siyempre. Kahit may problema ka, kahit may sarili kang problema, dapat isantabi mo yung problema mo sa kung ano man yung problema mo, personal man yan o sa organisational man yan, kailangan mong isantabi yan kasi may responsibilidad ka na ikaw yung ginagawang modelo ng mga kasamahan mo na dyan sila humuhugot sa'yo ng lakas. Hindi pwede na kung nagiging as a cadre ka, ikaw yung namuno, ikaw yung mauuna na mawala ng gana sa pakikibaka. Yun talaga, yun talaga. Yun talaga yung pinaka mo talaga. Na ikaw yung mag-a-agit sa kanila, ikaw yung magpasigla sa kanila na kaya natin to, kahit mahirap, kahit walang pagkain, gano'n. Kaya natin to. Maya kasi babalikan natin yung simula mo kasi ito yung ending mo sa itong episode na to So, ibig sabihin, talaga nung bago mangyari yung nangyari sa'yo ng 24, ano ka talaga? Kumbaga, armado ka, political, talaga. Ka-level mo yung platoon leader. Masasabi mong, kasi kukwento mo rin mamaya, in-import ka nga sa Mountain Province para lang So, sige nga, ituloy mo yung kwento mo, brother. So, August nangyari yon. August yung pangalawang beses. Yung una pala nangyari, anong buwan? Noong una ko kaya sinasabi ko na malas ako ng 2024. Kung hindi ako nakabalik dito, posible, mamamatay na siguro ako sa sunod na yon kasi first time nangyari sa akin yun, nung 2024, May 6.
na pa-withdraw kami kasi ano, pumunta kami sa komunidad tapos may ano na, may mga info na papasok yung tropa. Kinausap namin ni Masa, iniwan namin yung baril kasi yung isang kasamahan namin, yung asawa ko, ayun lang magdala ng baril. May asawa ka sa loob? Oo, meron. Naiwan pa siya ngayon? Nandyan. Ay, dalawa kayong kwan na rin. Iniwan namin doon sa Masa, yung baril na ano. Pagkatapos nun, hindi na kami pwedeng magtagal dyan kasi pinapatawag na nga kami na kasama. Kailangan na namin mag-regroup para sa ibang gawain na naman. Tapos may update na rin ng kalaban, kaya umalis talaga kami kaagad ng time na yan. Hapon ng May 5, alis kami. Tapos doon na kami kung saan kami nagabihan, doon kami natulog. Kinabukasan, lakad kami na naman. Hindi namin alam pala yung namin, sinusundan na pala kami ng tropa yung bakas namin. Sa ano to, sa Lanao del Sur? Lanao del Sur. Kami. Stay muna kami doon sa taas kasi nung time na yan kasi tumawag man yung ulit yung kasamahan namin na nag-tower sila ba, yung may naiwan na isang team na mag-tower. Kami yung mauna para handa kami ng pagkain. Sasaingin na namin yung pangkinabukasan namin para diretso yung lakad. Ganon din pala kayo, parang kami rin sa Ranger. Talagang may reserve na. May reserve na pang may reserve na pagkain. Ang problema nung time na yan, yung namin, iba naming supply kasi hindi lahat bigas. Yung iba namin supply kasi yung mais. Mais yung supply ba yung pinapakain sa yung matigas na, yung matanda na. Pinapakain ng ng mamanok. Yun niluluto namin yun kasi sayang ba. Kasi na siya, tumutubo na minamaximize namin na para hindi masira, niluluto namin. Kaya doon kami na taragalan lalo. Dapat alas 12 pa lang sana, alis na kami, naabutan kami ng banda alauna na. Mga alauna. Ayun, hindi nakasunod na yung tropa pala, malapit na. Nung may nagsampay na kasama doon, nakita naman, sabi na may tao. Hindi pa sigurado kung tropa nga. Sabi lang naman, may tao. Siyempre, pero ang tropa kasi sundalo, ibig sabihin. Di man niya sinabi armado, kasi yung nakita niya, tao lang. Ako naman nung time na yan, marami naman kasing mga Muslim na pumapasok dyan, nanghahunting, nagkakahoy. Akala ko lang din, akala ko din na masibilyan lang. Pero yun nga, nag-alertuhan na yung mga kasama. Takbuhan na, balik na sa kanilang mga bag nila kung saan sila nakapisto. Wala ako naman, kasi medyo man tayo, matapang ng time na yun talaga. Hindi man tayo ganun kailangan matakutin ba na pag may pasa, diretso agad, pakabilang doon pa baba, pa magtago. Hindi man tayo ganun. Kaya, yung ginawa ko, wala namang magkuha wala mong magkuha doon sa mga gamit namin, yung kaldero. Pukpukan na, hindi pa? Hindi pa. Wala pang doon. Yung ginawa ko, kasi wala nang kukuha, ilang beses na kasi ako nakaranas na makbakan din na walang-wala kaming mga gamit, wala kaming kaldero. Ang hirap talaga. Yung naisip ko na kailangan yung kaldero. Kailangan ko ng kaldero, tapos may kanin pa doon. Naluto na yung kanin, kakaluto lang kanin. Sayang man yung kanin kung sayang kaldero. Saka yung kaldero. Mahirap hanap ng kaldero kasi tapos bakbakan, alam mo na, withdraw na talaga ang nangyari. Yung ginawa ko, kinuha ko yung mga kaldero, inaayos ko, pati yung mga maliliit na mga kaldero, yung mga kasama, mga gamit nila. Kasi gusto ko walang kuha talaga ng tropa na. Pero alam mong alam ko na may kalaban. May pumupwesto na yung tropa. Tapos nasa man kasi kami, nasa terrain man kami, nasa Reds man. Di, medyo ako kampante na. Kaya pa? Kaya na lang, makauna talaga yung mga kasama. Hindi ako matamaan pa dito. Yung problema pala, nakamaniobra na pala yung tropa sa taas. Nagkampante ka rin, masyado matapang. Hindi nga, kwento nga na to Ba't kwento matirig ba to? Medyo kampante na may halong tapang kasi. Kasi ilang beses na nakaranas ng kasi bakbakan Wala tayong matamaan kasi tumagal naman na tayo ng magsisiyam na taon na nga tayo Nakailan ka ba? Nakailang kuwan ka rin?
na Tansya mo, nakailang... bakbakan. Tagal na, madami-dami na yan. Mga ano siguro, mga 10 mahigit siguro. Mga, Sige. Isa-isahin natin. Magandang kwentuhan. Malalaking mga bakbakan na naganap. Kaya medyo kampante akong nung time na yan talaga. Yun na, nagpumutok na. Biglang pumutok. Ako, wala pa rin ako. Kasi hindi ko pa alam na tamaan ako ng time na yan. Kasi... Kasi, ano ko minsan, di ba? Sa sobrang tapang ko minsan, di mo mahalata. May tama ka na pala. Wala akong naramdaman na may tama ako. Ginuha ko pa yung mga gamit. Sabi ko pa sa mga kasama, ano nyo? Gamit nyo. Ano? Bakit yung mga kasama mo, kung minsan din talagang may mga bagito ka rin kasama? Halos lahat yun. Mga matagal na. Tag-aabot ng 7 taon na. Ano na rin? Experiencado? 6 na taon na rin yung iba. Tagal na rin sila. Kaya mga experienceado din talaga yung mga kasama ko doon. Pero may mga kasama na kami, lalo na yung mga babae talaga. Wala na, takot na talaga sila. Pero yun nga, yung ginawa namin doon, kasi ako nga, siguro ang time na medyo na nagkampante kasi dami na nga karanasan at saka may tapang pa rin tayo na kaya natin yan. Parang lang yung laro-laro na yung bakbakan. May ganun ba? Ganun. Dumating din sa ganun na, kumbaga, kasi sa atin, magkabilang padig tayo. No? Iba talaga pag, kuminsan laro-laro rin ng bakbakan. Parang ganun lang. Kaya yung nagsimula na yung putukan, hindi nga ako dumapa kasi, ang tansya ko kasi, nasa baba yung kalaban. Grabe na yung putukan dyan. Hanggang sa nais ko yung mga gamit binigay ko sa mga kasama. Yun pala ang problema. Hindi na rin nila kinuha yung mga gamit na nasayang. Tapos mga ilang siguro, mga ilang minuto, may naramdaman ako na mainit dito ko. Sa singit ko. Kaya bumaba ako. Tino ko yung mga gamit. Sabi ng officer namin, yung platoon leader namin. Magka-level ba kayo ng platoon leader sa ganyan? O mas mataas siya? Military siya. Kung sa military, mas siya. Mas siya sa military nung Pero talagang ikaw ang second. Oo. May kami. Hindi siya basta-basta mag-desisyon na hindi siya mangonsulta sa. Okay. Hindi yan pwede na kasi katimbang niya eh. Kasi siya man yung mananagot pag Kung ako din, hindi rin ako pwede mag-desisyon ako. Dapat rin. Kasi collective yung pamumuno eh. Pero pag ganun na bakbakan, siya yung mas siya ang ikaw ka lang. Support lang ako doon sa kanya at saka doon sa mga tropa. Sa namin yun na ma-regroup lahat. Walang may iwan at saka lalaban yung mga kasama. Yun yung trabaho ng isang political instructor. So, example nga, nung na yan, kailangan ikaw talaga yung anong ginagawa? Sumisigaw ka rin na anong ginagawa ng political instructor? Pag political instructor ka talaga, dapat yun talaga yung kasama ka rin dun sumisigaw ka rin talaga. Laban, kaya natin to. Nag-a-agit ka pa. Patayin natin yung mga berdugo, mga ganyan ba? Grabe kasi tawag nyo sa amin, berdugo. Ganun talaga. Sige lang. Patayin natin yung berdugo, mabuhay ang revolusyon. Kaya yun yung yun yung gawain ng isang political instructor. Pero nung time na yan, hindi na ako nakasigaw kasi bibilis lang din naman yung laban. Nagsabi naman din yung withdraw. Atras, sabi ng nung commander, nung CO. Hindi, pagsabi ng kalaban. CO ng sa kasama. Sa kasama. Kasi yun nga, na yun eh. Grabe na yung volume fire ng tropa ng kalaban. Kaya pag sabi na withdraw ako. Basta pag kwento mo, ang tropa, yun yung army yung kalaban. Para hindi tayo ma-confuse. Sige. Withdraw kami. Pag withdraw kami, ako yung bandang nahuli kasi inayos ko pa yung mga yung mga bag ko. Pagdating ko sa baba, parang may parang mainit talaga at saka may sakit na akong kunting maramdaman. Pagtingin ko, putang ina, na lumabas yung isang yung isang itlog ko. Natamaan man ako dito. Tingin, sabi ko, puta. Lakat pa rin ako. Pag-abot dun sa baba talaga. Parang unti-unti ako nawalan ng lakas. Sakit na yung dito ko. Yan ba una mong mawunded? Yan yung unang time na nawunded ako. Tindi mo rin. Tagal mo rin, ilang taong ka rin na gira-gira. Yun ang first time na nawunded ako talaga. Nasa karami-rami na makbakan yung na encounter, na samahan.
yun, talaga yung ano, first time ako na-encounter. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, tulungan niya ako, dalhin yung mga bag ko, hindi na ako makalakad. Sabi nila, dalhin mo muna ang bag ko. Hindi ko na talaga kaya maglakad ba? Anong dala mo? Anong baril mo? Ano, M16, yung baril ko doon. Kaya, namursige naman ako, hindi ko na talaga kaya maglakad ba? Kung may dala akong bag, may talaga ako. Kaya napilitan silang dalahin yung bag ko. Kasi umulan na yun eh. Hapon kasi. Umulan na malakas, tapos sumunod na yung tropa, binulo yung fire kami, kaya bilisan kami na ano. Ano pag nag-exit kayong ganun? Ano ba? Talagang kwan din? Anong style nyo? Kumbaga, pag mag-exit kung may wounded, katulad mo, may wounded, paano yung style nyo? Yung style namin, pag may wounded talaga, siyempre yung wounded nasa gitna. May nauna, yung wounded, may alalayan siya, tapos may magpahuli. Pang-delay. Pang-delay, oo. Para hindi masundan. Ma-secure yung pasyente. Kasi mahina pag may pasyente. Ganun yung ginagawa ng mga kasamahan pag may wounded. Saan ka dinala? Papunta kami dito banda. Hindi, paano ka nag-recover? Dugo-dugo eh. Lalakad lang. Aray. Wala mang kaya magbuhat sa akin kasi malaki man ako. Tapos siyempre yung mga kasama doon parang natataranta sila ba? Kaya talaga ako, nakiusap ako dun sa medic na, kailangan ko ng gamot, yung tramadol. Ang sabi na, huwag muna, kailangan mo nating makakalayo. Wala, nangihina na talaga ako, nagpaalalay ako. Parang pag ko dun, parang mamamatay na hata ako. Kasi wala man akong, first time ko kaya nakaranas ng ganun. Tapos masakit man ba? Akala ko kasi, maliban doon sa itlog, dito, natamaan din yung organs ko sa Ilan ang tama mo? Isa, dalawa? Isa lang. At tumagos? Oo. Tumagos dito, sa pasok sa may puwet? Oo. Dito yung sa may puwet ang entrance niya. Dito yung exit niya. Sabihin, nakadapa ka yung tumama sa'yo, medyo pa-side. Ganun. Kaya nung kami sa Tirin, medyo malayo pa yung nilakad namin, doon nag-inject na ng tramadol. Kompleto ba kayo? Sa ganyan-ganyan? Meron naman kaming mga gamit talaga. Meron kami mga gamit na mga pang injectable, mga oral. Hindi naman talaga lahat na kailangan, pero meron talaga yung mga basic talaga pag may masugatan. Yan. May pang ilang tao talaga na Victros meron yan. Kasi kung kaya nyo, talaga hindi kayo ilalabas. Wala. Oo, kaya pag ganun lang. Ang sa loob kasi talaga, pag may minor lang na mga sugat talaga, diyan lang yan sa Kaya alagaan niya ng mga kasamahan namin ng mga medical. Kasi ilang beses na kasi nakatraining sila at saka sa practical din ng mga nasugatan. Na rin. Kayang-kaya nila. Pero noon, inalagaan ka naman. Oo, inalagaan naman nila ako. Pero yung time na talaga nung na-inject ako, nagkaroon ako ng lakas. Wala na. Kailangan namin nag-encounter kami alauna tapos huminto kami ng lakad alas 6 ng hapon. Wala na, ang dami. Paggabi na. Ang daming dugo na lumabas niyan. Oo kasi lakad lang talaga yung ginagawa. Iba pa naman labas ng dugo pag lakas na mabilisan. Oo, malakas yung ulan. Kailangan mo talagang kasi pahirap naman magiging pabigat ka. Nung time naman yan, namanhid naman yung sugat ko. Lakad, parang normal na rin yung paglalakad ko dun sa siyempre may pressure kasi hinahabol ka eh. Ano ang feeling nyo pag hinahabol kayo ganyan? Tinutugis kayong ganon? Talaga? May talaga, siyempre talaga siya. May pressure talaga, nakababa ng moral. Parang ganun ba na Siyempre pag may bakbakan kasi na mangyari, may encounter, ang katumbas kasi dyan, sakripisyo, gutom, pagod. Dahil wala, hindi kayo makaporma muna. Hindi ka man makaporma, kailangan mo munang magpalayo. Lalo na ang mahirap talaga dyan, pag may wounded. Yun talaga yung pinakamahirap. Gusto mo mang lumayo, hindi ka makalayo. Kahit pa nga may bigas ka, kahit pa may bigas kang dala, may supply kang dala, minsan hindi ka talaga hindi ka makasaing. Hindi ka rin makakain. Kasi dahil mamadali. Maano man ang tropa yung usok. Lalo pa, ulan. Wala kang kahoy na tuyo.
Buti na lang nung time na yan, marami kaming dala na marami na kaming dala na mga pagkain at nakaluto man kami nung time na yan. Na yung reserve buhay nyo pag buwan din, Kalayo talaga. Kahit pasyente ka, kailangan mo talagang makalayo. Magsikap ka rin talaga. Hindi ka Ilang buwan ka nag-recover? Dalawang buwan ako nag-recover nung time na yan. Pero ganon, pag 2 buwan, nandun ka lang sa kampo nyo? O sa kampo lang ako nung sa kampo, intakan kami. Pero halos araw-araw na kami naglalakad nun kasi pa-regroup nga kami. Tapos yung niregroup, nung naka-regroup na rin kami ng 1 linggo, na-regroup kami sa namin, yung sa isang squad namin. Mayroon din namang operation dyan sa niregroupan namin. Kailangan na naman naming magpalayo. Yung palang buhay din yung na galing kami doon sa banda doon sa norte at norte man yun, papunta dito na sa sur. Di ba kayo napapagod? Pagod talaga. Di ba? Oo. Pagod talaga, pero wala man, kahit sabihin mong napapagod ka, maghinto ka wala, bakbakan ang kasunod niya kasi nahabol ka. Kahit napapagod ka, kailangan mo magpalayo, kailangan mong abutin yung makalayo ka dyan sa naghahabol sa'yo na tropa, na kalaban, para makapahinga ka. Hindi ka kasi ganun yun. Hindi kailangan ka makalayo. Kaya hindi ka makapahinga kung dyan ka lang sa malapit sa encounter site or sa kung saan may operation. Kasi darating talaga yung panahon na masagasaan ka talaga dyan sa kadami naman talaga ng tropa na nag-ooperate. Buti lang. Lumayo meaning palalim na ng palalim sa bundok talaga. Kami papalayo doon sa area doon sa sa area na na-encounteran. Pero nung time na yon, tamaan ako, hindi kami pa layo doon sa bundok. Paano kami dito kami sa matao, pabanda. Kasi yung supply man. Papunta kami dito sa supply man yung hinahabol namin doon. Kasi pag pupunta ka doon sa gubat na naman, doon kami galing. Tapos yung naman doon, wala tayong makain doon. Kailangan namin mag-regroup sa kabila na nandito sa matao na area. Kailangan namin habulin yun. Yung time na yun. Yan ang unang episode ni Kaskay.